Ang buong akala ko dire-diretso ng tagumpay ko. Yun pala, isang malaking kalokohan lang ang lahat. Hindi mo pa lubusang kilala ang kasama mo. Dadalhin ka niya sa tiyak na kapahamakan. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ano naman ang makukuha ko sa pagsisinungaling ko sa'yo? Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Minsan sa buhay natin ay nakapagsinungaling na tayo. Maaaring sinadya natin ito o napilitan lang tayo para sa ikabubuti ng ating sarili o ng ating pamilya. Gayunpaman ang kasinungalingan ay kasinungalingan kahit ano paman ang ating intensyon. At gustuhin man natin o hindi, kailangan nating harapin ang resulta nito balang araw. Ngunit, paano kung hindi pangkaraniwang resulta ang iyong haharapin? Paano kung ito mismo ang maghahatid sa iyo sa bingit ng kamatayan? Magandang araw sa lahat ng aming mga solid listeners dito sa Kwentong Takip Silim. Isang nakakapangilabot na kwentong katatakutan na naman ang aming ihahatid sa inyo sa araw na ito. Ihanda na ang iyong sarili dahil tiyak na magigimbal ka sa kwentong pinamagatang Honeymoon sa Liblib. Leon, gumising ka. Ano ba? Naririnig mo ba yun? May mga kaluskos sa bubong at sa labas ng bahay. Huwag mo na lang pansinin ang mga kaluskos na yan. Natural, nasa gitna ng kagubatan tong ancestral house. Kaya marami talagang mga ligaw na hayop dito sa paligid. Turbo eh. Bakit kasi dito pa tayo nag-honeymoon? Marami namang ibang lugar. Alam mo naman palang nasa gitna to ng kagubatan, dinala mo pa ako dito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tradisyon to ng pamilya namin. Lahat ng ikinasal sa amin, dito nagpahinga sa unang gabi nila, okay? Kailangan mo ba talagang sundin ang tradisyon na yan? Tradisyon nga, di ba? Saan mo ba nilagay ang utak mo? Alam mo, mas mabuti pang matulog ka na lang ulit eh. Kaysa sa kung ano-ano yung iniisip mo. Masama ang pakiramdam mo, di ba? Leon, Ano na naman yun? nakikita mo yung maliit na boteng may langis sa may mesa? Sinadya kong ilagay yan dyan. Sabi kasi ng kakilala kong albularyo, kukulo daw yan pag may aswang sa paligid. Ano? Bakit mo naman dinala yan dito? Nakaugalian ko ng dalhin niyang kahit saan ako magpunta. Nakikita mo ba? Kumukulo yung langis. Halos masira na yung bote. Isa lang ang ibig sabihin nito. Na may aswang. Ay, naku naman, Marta. Ilang taon ka na ba? Hindi ba't 19 anyos ka na? Bakit nagpapaniwala ka pa sa mga aswang? Naman eh. Totoo sila, Leon. Hindi sila katahang isip lang. Yung mga kwento ng mga aswang na yan, gawa-gawa lang ng mga matatanda yan. Para gawing panakot sa mga bata, ganun. Kaya natatawa na lang ako na hanggang ngayon naniniwala ka pa rin dyan eh. Leon, Hindi ako makapaniwalang nakapangasawa ako ng isip bata. bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Kasi sigurado akong walang aswang dito. Mula pagkabata lagi na kami nagpupunta dito sa ancestral house, no? At kahit itanong mo pa sa caretaker nitong bahay na si Aling Puring, siya mismo ang magsasabi sa'yo na walang aswang dito. Oh, anong ginagawa mo? Magro-rosaryo ako. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pabayaan mo na lang akong magdasal dito. Ipagdarasal ko ng mag-isa ang kaligtasan natin. Di ba alam mo namang hindi kami naniniwala ng pamilya ko sa Diyos? Bakit nagdala ka pa ng rosaryo?
Hindi naman porket pinakasalan kita ay hindi na rin ako maniniwala sa Diyos. Nung pinakasalan mo ko, ibig sabihin nun, pinakasalan mo na rin ang pamilya ko at ang mga paniniwala namin. Wala naman yan sa usapan natin ah. O pues ngayon, alam mo na. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na kailangan maging kagaya ka rin namin. Kaya itago mo na yung rosaryo na yan. Kung ayaw mong ako pa mismo magtapon yan. Ano? Hindi pa ba klaro sa'yo yung mga sinabi ko? Gusto mo bang ulitin ko pa? Hindi ko kayang pinapagawa mo. Pinalaki ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Hindi naman kita pipiliting paniwalaan ng mga pinapaniwalaan ko. Pero sana naman ay huwag mong pakialaman ng aking pananampalataya sa Diyos. Asawa kita kaya dapat lang na magpasakop ka sa akin. Susundin mo ang lahat ng gusto ko. Pero O baka naman nakakalimutan mo ang rason kung bakit ka narito. Pambayad utang ka lang, Marta. Kaya't pumayag ang mga magulang mo na ikasal tayo. Kaya bilang pambayad utang, tama lang na sundin mo ang gusto ko. Mula ngayon bahagi ka na ng pamilya namin. Kaya kung hindi kami naniniwala sa Diyos, hindi ka rin maniniwala sa Diyos. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Isa po ako sa inyong mga solid subscribers. Ako po si Frank, 30 years old at nakatira sa Quezon City. Matagal ko na pong gustong magpadala ng kwento sa inyo, pero ang kwentong gusto kong i-share ay karanasan kasi ng aking tiyahin. At matagal po bago ko siya napapayag na i-share ito. Upang protektahan ang privacy ng aming pamilya, hindi ko na lang po gagamitin ang totoong pangalan ng mga tauhan sa kwentong ito. Nangyari po ito sa Eastern Samar taong 1983. Ayon sa kwento ni Tia Marta, hindi niya tunay na pangalan. Mahirap raw ang buhay nila doon at nabaon sila sa utang sa isang mayamang pamilya. Sakto naman na nagustuhan siya ng uniko iho ng nasabing pamilya kaya pinakasal siya dito bilang pambayad utang. Wala pong kaalam-alam si Tia Marta na puno pala ng malagim na sikreto ang pamilyang kanyang pinasukan. paano ako makakatulog nito? Nakakatakot naman ang lugar na to. Paano kaya nagagawang matulog ni Leon sa ganitong sitwasyon? Hindi ba talaga siya natatakot? Marta, gising ka pa rin pala? Hindi ako makatulog. Mabuti naman kung ganon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Teka, anong ginagawa mo? Bakit naglilikot ang mga kamay mo sa katawan ko? Bakit? May problema ba? Asawa naman kita. Pero, Itong unang gabi natin bilang mag-asawa. Kaya dapat lang naangkinin kita. teka lang, Leon. Ano ba? Manahimik ka nga dyan. Hayaan mo lang akong gawin ang mga kailangan kong gawin. Ating gabi na. Bilog na ang buwan. Kaya ito na ang tamang pagkakataon para isagawa ang ritual. Ritual? Anong ritual? Sir Jupiter, hindi inakala ng tiyahin ko na sa edad na 19 anyos ay makakaranas siya ng nakakapangilabot na bagay. Sa katunayan, nung unang beses po niya itong ikinuwento sa akin ay hindi ako makapaniwala. Pero sabi naman ng nanay ko na nakababatang kapatid ng tiyahin ko, totoo raw ang lahat ng narinig ko. Medyo may pagkaeksaheradong pakinggan at parabang kwento sa isang nakakatakot na pelikula. Pero totoong naranasan raw talaga ito ni Tia Marta. Grabe, ang yaman-yaman pala talaga ng napangasawa mo, ate. Kita mo naman, halos lahat ng taga rito ay imbitado sa kasal nyo. Ngayon ko lang nakita ang bahay natin na may napakaraming bisita. Oo, Almira. Mayaman talaga ang pamilya nila. Kaya nga sa kanila umutang ang mga magulang natin eh. Pero hindi naman nila inasahan na lolobo ng lolobo ang utang natin. Hanggang sa hindi na natin ito kayang bayaran. Nakakalungkot lang na kailangan ka nilang gawing pambayad utang.
Tao ka, ate. Hindi ka naman salapi para ipambayad sa mga utang natin. Inaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ni nanay at tatay. Hindi madali para sa kanila ang bagay na to. Isa pa, ako naman mismo ang nagsabi sa kanila na pumapayag ako sa kondisyon ng pamilyang pinagkakautangan natin. Hindi ako pinilit ng mga magulang natin. Gusto kong makatulong sa kanila. At ikaw, gusto ko, makapagtapos ka ng pag-aaral at magkaroon ka ng maayos na buhay. Pero Ate Marta, mag-iingat ka sa kanila ha. Ang sabi kasi ng mga taga rito sa atin, hindi raw naniniwala sa Diyos ang pamilya nila. Mga anito raw ang kanilang sinasamba. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi porket ibang sinasamba nila ay masama na silang tao. Hindi ganun yun. At isa pa, wala naman ako nakikitang masama sa pagsamba sa mga anito. Hindi ba ito naman ang ginagawa ng mga ninuno at katutubo natin? Kaya huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano. Marta, kailangan na nating umalis. Ngayon na? Maaga pa. Baka hanapin tayo ng mga bisita. Yung mga magulang na natin ang bahalang masikaso sa mga bisita. Malayo pa ang biyahe natin kaya mas mabuti nang umalis na tayo. Saan ba tayo pupunta? Doon sa ancestral house namin. Dahil tradisyon na ng pamilya namin na doon matutulog ang mag-asawa sa kanilang unang gabi pagkatapos ng kanilang kasal. Ah, ganun ba? O sige, kukunin ko lang ang mga gamit ko sa kwarto. O sige, bilisan mo ha. Hihintayin na lang kita sa kotse. Sige, sandali lang ako. Mabilis na kumilos si Tia Marta at umakyat kaagad sa bahay. Napansin kasi niya na medyo strikto ang kanyang asawa at ayaw niyang magalit ito sa kanya. Kabilin-bilinan ng mga magulang niya na dapat ay matuwa si Leon sa kanya. Kailangan raw niyang gampanan ng maayos ang kanyang mga tungkulin bilang asawa nito. Ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang nasa loob ng kanyang kwarto. Javier, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Dumaan ako sa bintana pero hindi na mahalaga yun. Ang mas mahalaga ay mailayo kita dito. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Mahal, alam ko namang napilitan ka lang pakasalan si Leon. Wala ka naman talagang nararamdaman para sa kanya. Ginawa mo lang ito upang mabayaran ng pamilya niyo ang utang niyo sa kanila. Pero alam mong hindi ito tama. Hindi ka magiging masaya dito. Javier, ano ba? Hindi ba't ipinaliwanag ko ng lahat sa'yo? Walang pumilit sa akin na gawin to. Akala ko ba mahal mo ko? Oo, pero labas dito ang nararamdaman ko. Hindi na mahalaga kung sasaya ba ako sa desisyong to o hindi. Ang mahalaga ay makawala na kami sa malaking pagkakautang namin sa pamilya ni na Leon. Nakikiusap ako. Huwag mo naman tong gawin sa akin. Sa atin. Tayo ang tunay na nagmamahalan. Kaya sumama ka na lang sa akin. Magtanan tayo. May mga kamag-anak ako sa Cebu. Pwede tayong makitira sa kanila pansamantala. Tiyak akong hindi nila tayo pababayaan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ko pwedeng gawin yan. Ano na lang ang mangyayari sa pamilya ko kung makikipagtanan ako sa'yo? Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni na Leon. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin kapag nagalit sila. At si Almira, hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Ngunit paano kung buntis ka? Imposible ang sinasabi mo. Ilang beses nang may nangyari sa atin. Kaya hindi imposibleng buntis ka. Di ba sinabi mo sa akin hindi ka pa dinadatnan? Hindi ito ang unang beses na matagal akong dinatnan. Kaya pwede ba, huwag mo nang ipilit na buntis ako. Hindi ako buntis. Imposible. Hindi mo kilala ang pamilya ni na Leon. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan. May kakaiba sa kanila. Hindi ko lang matukoy kung ano. Pero may mali sa kanila. Hindi mo ba napapansin? Dahil hindi sila sumasamba sa Diyos natin, hindi sapat na dahilan yan para pag-isipan mo sila ng masama. Marta, nag-aalala ko para sa'yo. Huwag mo na akong isipin. Malaki na ako at kaya ko na ang sarili ko. Kung totoong buntis ka at may masamang mangyari sa inyo ng magiging anak natin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi nga ako buntis. Mahirap bang intindihin yun? Hindi ako buntis. At kung magbubuntis man ako, si Leon ang magiging ama ng bata.
Hindi na raw niya hinayaang makapagsinungaling muli si Javier. Kinuha niya na ang kanyang mga gamit at mabilis itong iniwan. Sir Jupiter, parang binibiyak raw ang puso ni Tia Marta nung oras na yun. Si Javier kasi ang kaisa-isang lalaking minahal niya. Ito lang ang kanyang naging nobyo at simula pa lang noon, ipinangako na nila sa isa't isa na tatanda silang magkasama at masaya. Pero dahil sa kanyang pagsasakripisyo, mukhang hindi na mangyayari ang kanilang inaasam. Mag-iisang oras na tayong pumabiyahe. Hindi pa rin tayo nakakarating dun sa sinasabi mong ancestral house. Saan ba kasi yun? Sigurado ka bang alam mong daan papunta dun? Oo, alam ko ang daan. Halos wala na tayong nadadaan ng mga kabahayan na. Puro mga malalaking puno at talahib na lang ang nakikita ko. Hindi mo naman sinabi sa akin sa liblib na lugar pala tayo magka-honeymoon. Tumahimik ka na lang at nagpo-focus ako sa pagmamaneho. Sir Jupiter, kinabahan na raw si Tia Marta sa point na yun. Hindi na kasi pamilyar sa kanyang lugar na dinadaanan nila. Pero ayaw naman niyang kulitin ang kanyang asawa kaya nanahimik na lang siya. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bigla namang sumama ang kanyang pakiramdam. Oh, bakit bigla na lang sumama ang pakiramdam mo? Naparami ba yung kinain mo kanina? Hindi naman. Oo, sige. Isuka mo na lang yan para gumaan ng konti yung pakiramdam mo. Diyan ka lang. Iihi muna ako. Sige. Pagkatapos sumuka ay babalik na sana si Tia Marta sa kotse. Pero nagulat raw siya nang biglang may humawak sa kanyang kanang kamay. Nilingon niya kung sino ito at nakita ang isang matandang babae na mariing nakatitig sa kanya. Uugod-ugod na ito at halos hindi na makatayo ng maayos. Kapansin-pansin rin ang kaliwang mata nito na bulag na at kulay puti na lang ang makikita. Lola, bakit po? Ano pong kailangan nyo? Huwag kang tumuloy sa pupuntahan mo. Umalis ka na, Ineng. Umalis ka na ngayon din. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi mo pa lubusang kilala ang kasama mo. Dadalhin ka niya sa tiyak na kapahamakan. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Biglang hinawakan ng matanda ang kanyang tiyan. Ipinikit nito ang mga mata at huminga ng malalim. Nagdadalang tao ka, Ineng. Mas lalong dapat kang mag-ingat. Umalis ka na rito. Iligtas mo ang buhay niyo ng magiging anak mo. Hoy, bitiwan mo ang asawa ko. Lola! Leon, ano ba? Hindi ka na naawa sa matanda. Bakit ka ba nagpapahawak sa kung sino-sino? Hindi mo nga kilala yung matandang yan eh. Baka kung ano pang gawin yan sa'yo. Gusto sana niyang sabihin na hindi rin naman niya ito lubusang kilala. Pero pinakasalan pa rin niya. Pero nanahimik na lang siya at baka lalo pa itong magalit. Kawawa naman siya. Tsaka wala naman siguro siyang magagawang masama sa akin. Halos hindi na nga siya makatayo ng maayos. Kahit na, kailangan mo pa rin magdoble ingat. Halika na, umalis na tayo. Pero si Lola, tulungan muna natin siyang makatayo. Tara na, sabi. Wala na po siyang nagawa nang sapilitan siyang pinasakay nito sa kotse. Tinanaw niya ang matandang babae na nakahiga pa rin sa kalsada at kahit gusto niya itong tulungan, wala naman siyang magawa. Hinatid siya ng tingin ng matanda hanggang sa makaalis sila. Para bang binabalaan pa rin siya nito. Sir Jupiter, sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso noon. Hindi kasi maalis sa isip niya ang mga sinabi ng matanda. Paano kung masamang tao pala talaga si Leon? At paano kung totoong buntis nga siya? Ang lalim yata ng iniisip mo ah. May problema ba?
iniisip ko pa rin yung matanda. Huwag mo na isipin yun. At kung ano man ang sinabi niya sa'yo, huwag mo na lang seryosohin. Nakita mo naman, di ba? Wala na siya sa tamang pag-iisip. Hulyanin ng matandang yun. Pero Marta, hindi mo pwedeng paniwalaan ang lahat ng bagay na naririnig mo. Gamitin mo rin yung isip mo. Maniwala ka sa akin. Mas matanda ako ng 5 taon sa'yo. Tumango na lang siya at nanahimik. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tiyan. Huminga siya ng malalim at paulit-ulit na sinabi sa kanyang isip na hindi siya buntis. Hindi pa siya pwedeng mabuntis dahil siguradong magkakagulo kung totoong nagdadalang tao nga siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay may nadaanan po silang isang maliit na baryo. Hindi na po niya inasahang may mga nakatira pa pala doon dahil sobrang liblib na lugar na talaga yun. Isang maliit na komunidad lang po talaga ito na napapaligiran ng mga maliliit na kubo. Napansin niyang pinagtitinginan sila ng mga tao nang dumaan ang kotse nila doon. Tumaas ang kanyang balahibo sa paraan ng pagtitig nila. Para bang naglalaway ang mga ito sa kanya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. bakit ka huminto? Dadaan muna tayo dito sandali. Ha? Anong gagawin natin dito? Eh di papakilala kita sa lola ko. Ano? Nandito siya? Oo, mga tauhan ng pamilya namin ang lahat ang nakatira dito. Bakit ganyan sila kung tumitig sa akin? Minsan lang kasi silang makakita ng bagong salta sa lugar na to. Pero wala kang dapat na ikatakot. Mababait yung mga yan. Halika na. Unang bumaba ng kotse si Leon at pagkatapos ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Nag-alangan pa siyang bumaba pero ayaw naman niyang ma-offend ang mga ito sa kanya. Sabay-sabay raw silang binati ng mga ito. Napansin niya na sobrang taas ng tingin ng mga ito sa kanyang asawa. Respetado ito sa lugar na yun, kaya naman kahit hindi siya komportable sa malalagkit na titig ng mga ito sa kanya, kahit paano'y napanatag ang loob niya dahil asawa siya ng taong nirerespeto ng mga ito. Siguro naman ay wala silang gagawin kahit ano para saktan siya. Ganito ba talaga sila tumitig? Tumataas ang balahibo ko sa kanila. Huwag mo na lang pansinin. Ganito lang talaga sila. Pero hindi sila masasamang tao. Nasaan ba ang lola mo? Nandito na tayo. Pumasok raw sila sa pinakamalaking kubo na nasa pinakasentro ng komunidad na yun. Pumasok sila sa kubo at dito niya na-realize na para pala itong maliit na kapilya. Napakaraming itim na kandila sa loob. May mga nakadisplay ring iba't ibang maliliit na anito sa altar. Kapansin-pansin rin ang mga sungay ng kalabaw at usa na nakalagay sa loob ng kubo. Lola, nais ko pong ipakilala sa inyo ang asawa ko. Si Martha. Nakita niya ang isang malaking itim na lagayan ng abo na nasa pinakasentro ng altar. Nanlaki po ang kanyang mga mata nang ma-realize na patay na pala ang lola ni Leon. At pinakilala siya nito sa isang abo. Wala na ang lola mo? Maaaring wala na nga ang kanyang katawang tao. Pero buhay na buhay pa rin ang diwa niya. Kaya sige, bumati ka sa kanya. Magbigay-pugay ka. Ano? O ano pong hinihintay mo? Sige. Magandang hapon po, Lola. Ako po si Martha. Ako po ang asawa ng apo niyong si Leon. Ikinasal po kami kanina. Lumuhod ka at mangako sa kanya na magpapasakop ka sa akin. Sabihin mo sa kanya na magiging isang mabuting asawa ka. Pinapangako ko po na aalagaan ko ang inyong apo. Magiging mabuting asawa po ako sa kanya at ngayong kasal na kami ay magpapasakop ako sa kanya. Ngumiti ng makahulugan si Leon, bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Lumuhod rin ito
Ipinikit ang mga mata, pagkatapos ay pabulong na nagdasal gamit ang mga katagang hindi niya maintindihan. Nanahimik na lang siya at inobserbahan ang ginagawa nito. Pero nababalot na talaga siya ng takot ng mga oras na yon. Kung pwede lang sana siyang tumakbo palayo, matagal na niyang ginawa. Kilala ka na ni Lola at ng mga anito namin. Kaya mula sa oras na to, tuluyan ka lang naging parte ng lahi namin. Pwede na ba tayong umalis? Magdidilim na rin kasi. Hindi pa. Dito tayo maghahapunan. Paglabas nila ng kubo ay tuluyan ng dumilim ang paligid. Inabutan na sila ng gabi sa lugar na yon. Sinalubong po sila ng isang matandang lalaki na matikas ang pangangatawan. Sa tingin niya ay ito ang pinuno sa komunidad na yon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri siya. Pagkatapos ay sinabi nitong handa na raw ang hapunan. Dito na tayo maghahapunan para makapagpahinga na agad tayo pagdating natin sa ancestral house. Sige, pero bilisan na lang natin ha. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko nang magpahinga. Oo naman, maghahapunan lang tayo. Nakakaya naman kasi kung tatanggihan natin sila. Naghanda kasi talaga sila para sa atin. Napansin ko nga na parang ang taas ng tingin nila sa'yo. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa buong pamilya namin. Itinuring na kasi namin silang parang parte ng angkan namin. Kaya malaki ang respeto nila sa amin. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa isang malaking mesa kung saan nakalapag ang hapunan. Nandun ang lahat ng mga taga roon at nakahanda ng kumain. Sila na lang talaga ang hinihintay. Parang nagkaroon ng piyesta sa kanilang maliit na komunidad ng gabing yun. Maraming salamat po sa inihanda niyong hapunan. Nakakahiya naman at nag-abala pa kayo. Magpasalamat na tayo sa anito natin. Para sa ganon, papagsaluhan na natin itong hapunan. Nagulat po siya nang sabay silang lumuhod at nang mapansin nilang nakatayo pa rin siya ay pinagtinginan siya ng mga ito. Kaya napilitan po siyang lumuhod na rin. Si Leon lang ang nanatiling nakatayo habang magkasalikop ang mga palad. Nagsimula silang magdasal sa pangunguna ng kanyang asawa gamit na naman ang lengguaheng hindi niya maintindihan. Sir Jupiter, takot na takot raw po si Tia Marta noon. Ang weirdo na daw kasi ng mga nangyayari at hindi na niya maipaliwanag pa. Pagkatapos magdasal ay tumayo na sila at naupo sa kanya-kanyang silya. Tumayo na rin siya mula sa pagkakaluhod at naupo sa tabi ng kanyang asawa. Oh, kumain ka na. Bakit parang kakaiba ang amoy ng pagkain? Anong kakaibang sinasabi mo? Hindi naman siya mabaho. Pero parang may kakaiba eh. Tumahimik ka nga. Mamaya niyan marinig ka nila masaktan pa sila sa sinasabi mo. Pinaghandaan nila ang hapunan natin. Pagkatapos ganyan na sasabihin mo? Wala naman akong masamang intensyon. Ang sinasabi ko lang... Kumain ka na lang. Sir Jupiter, sobrang laki raw po ng mga karning nakalapag sa mesa. Tila gutom na gutom naman daw po ang mga tao sa kanilang paligid. Sobrang bilis nilang kumain na parabang mauubusan sila ng pagkain. Tumutulo pa nga raw ang laway ng mga ito na parabang sarap na sarap sa kanilang hapunan. Dahan-dahan namang sumubos Tia Marta at napansin niyang may kakaiba sa lasa ng karne. Hindi naman daw masama ang lasa nito, sa katunayan ay nasarapan pa nga raw siya dahil maayos ang pagkakatimpla. Pero may kakaiba daw talaga sa karning kinakain nila na hindi niya may paliwanag. Anong klaseng karne kaya to? Ngayon lang ako nakatikim ng ganito eh. Karne ng ligaw na hayop. Siguro hindi ka pa nga nakakatikim ng ganito. Kasi malayo sa gubat yung tirahan nyo. Hindi na lang siya nagsalitang muli at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Kanina pa kasi siya nagugutom dahil sa haba ng biyahe nila. Pero pagkalipas ng ilang minuto ay sumakit ang tiyan niya.
Sinabi niya ito sa kanyang asawa at pinasamahan siya nito sa isang dalaga para pumunta sa banyo. Mukha namang mabait ang dalagang sumama sa kanya kahit na hindi ito ngumingiti sa kanya. Tahimik lang ito habang naglalakad at sumunod lang siya dito. Umabot po sila sa pinakadulong bahagi ng village kung saan niya nakita ang maliit na banyo. Salamat ah. Hintayin mo na lang ako dito. Sandali lang ako. Kasalukuyan po siyang nasa loob nang may narinig siyang kakaibang ingay mula sa likod ng banyo. Ano yun? May nakita po siyang isang maliit na butas sa may dingding. Ito po ang ginamit niya upang silipin kung ano ang nangyayari sa labas. Puro kakahuyan na po ang nasa likod ng banyo at nanlaki po ang mga mata ni Tia Marta sa kanyang nakita. Nandun ang babaeng sumama sa kanya. Kaharap nito ang 3 lalaki at 2 babae. Napapaligiran siya ng mga ito. Napansin po niya na sabog ang buhok nila at nanlilisik ang mga mata. Kinilabutan rin po siya sa narinig sa pag-angil ng mga ito na parabang mga ligaw na hayop. Diyos ko! Nakita po niya ang paglalaban nila na parang mga mabamangis na nilalang. Sobrang liksi po nilang kumilos at kakaibang lakas ang pinapamalas nila. Dumating naman ang ibang mga taga-nayon na kanina'y naghahapunan lang kasama nila. Marta, ako to. Leon! Tara na. Anong nangyayari? Basta, bilisan mo. Ano yun? Sino yung mga sumugod? Bakit para silang mga hayop? Pwede bang tumahimik ka muna? Hindi ako makapag-isip eh. Natatakot ako. Ano ba talagang nangyayari? Paano kung sundan nila tayo? Ano ba talagang kailangan nila? Bakit bigla na lang silang sumugod? Mga kaaway sila ng lahi namin. Anong lahi? Kagaya namin sumasamba rin sila sa isang anito. Pero ibang anito naman yon. Kaaway namin. Kaya mula pa lang noon magkalaban na ang lahi namin. At malakas ang kutob ko na tayong dalawa ang pakay nila. Ano? Bakit naman? Tsaka paano ako nadamay ni hindi ko sila kilala? Basta, malalaman mo rin ang lahat sa tamang oras. Dito po niya na-realize na napakarami palang lihim ng lalaking napangasawa niya at ng pamilya nito. Muling pumasok sa isip niya ang mga paalala ni Almira, ni Javier at ng matandang babaeng na kasalubong nila sa daan. Pero naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niyang huminto sila sa isang madilim na lugar. Bakit tayo huminto? Kailangan na natin maglakad papunta sa ancestral house. Ano? Nasa gitna ng kagubatan ng ancestral house. Hindi na makakapasok sa gubat ang kotse. Anong sabi mo? Nasa gitna ng kagubatan ng... Halika na, bilisan na natin. Hindi tayo pwede magtagal dito. Ang sabi raw po ni Leon sa kanya ay maglalakad lang sila ng 5 minuto at makakarating na sila sa ancestral house. Pero pakiramdam niya ay 1 oras na silang naglalakad sa kagubatan. Parang paikot-ikot lang sila. Tahimik lang ito habang naglalakad, habang siya naman ay sinusundan lang ito. Madilim ang daang tinatahak nila, kaya nahihirapan siyang maglakad. May sumusunod yata sa atin. Hindi, wala yan. Mga ligaw na hayop lang yan. Sigurado ka? Paano kung nasundan tayo ng mga kaaway nyo? Leon, baka kung anong gawin nila sa atin. Marta, bilisan mo na lang paglalakad kaysa mag-ingay ka dyan. Pero... Bigla po siyang natisod ng isang malaking bato. Hindi raw niya namalayang nakaharang ito sa daanan dahil sa sobrang dilim ng paligid. Napasigaw at napaluha si Tia Marta sa sakit at napaupo sa lupa. Sakit. Nasugatan ako. Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Hindi ko sinasadya. Ngayon pa talaga to nangyari.
Hindi tayo pwede magtagal dito. Baka atakihin tayo ng mga ligaw na hayop. Hindi lang mga ligaw na hayop ang kailangan nating katakutan, kundi yung mga aswang. Pwede ba tumigil ka na? Ngayon ko lang napagtanto na mga aswang yung sumugod kanina. Walang normal na tao ang nakakagawa ng mga ganong bagay. Masyado silang malakas at maliksi kung kumilos. At ang boses nila, parang mga kakaibang nilalang. Hindi sila mga aswang. Ikaw kung ano-ano mga iniisip mo no? Maniwala ka sa akin, Leon. Imposibleng magkamali ako sa nakita ko. Mga aswang talaga sila. Matagal na silang kaaway ng pamilya namin. Kaya kilala na namin sila. At alam naming hindi sila aswang. Mali ka nang iniisip. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ano naman ang makukuha ko sa pagsisinungaling ko sa'yo? Dahil masyadong malikot yung imahinasyon mo. Para kang bata. Halika na. Bubuhatin na lang kita para makaalis na tayo. Wala na raw pong nagawa si Tia Marta nang buhatin siya ng kanyang asawa. Medyo bumagal ang paglalakad nito dahil mabigat siya. Patuloy naman po nilang naririnig ang mga kaluskos at yabag sa paligid na parabang may sumusunod sa kanila. Napansin po niyang tila naging tensyonado ang ekspresyon ng kanyang asawa. Hindi na lang niya sinabi ulit dito ang kanyang iniisip dahil baka magalit ito. Pero napansin niya na mas binibilisan nito ang kilos. Hanggang sa nakita na nga nila ang ancestral house sa gitna ng kagubatan. Katamtaman lang naman ang laki ng bahay, halatang luma na at parang sa panahon pa ng mga Kastila ang disenyo at istruktura. Pero nakakamangha pa rin ang ganda nito. Hindi mo iisiping may ganong klaseng bahay sa gitna ng kagubatan. Ginabi na kayo ng husto. Mabuti naman at nakarating na kayo, senyorito. Nag-aalala ako para sa inyo. Aling Puring, siya po si Marta, ang asawa ko. Magandang gabi po, Aling Puring. Magandang gabi rin. Naku, bakit may sugat ka sa iyong paa? Natisod po ako ng malaking bato sa kagubatan. Halika, gamutin natin yan, senyorito. Nakahanda na po ang kwarto nyo. Gutom po ba kayo? Ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Naku, hindi na po. Kumain na kami. Ganun ba? Mas maigi at nang makapagpahinga na kayo. Senyorita Marta, sumama po kayo sa akin sa may kusina. Linisin natin ang sugat nyo. Sige po. Wala po palang kuryente dito, ano? Oo, wala. Nasa gitna kasi ito ng kagubatan. Pero huwag kayong mag-alala dahil malamig naman dito. Magiging komportable pa rin ang iyong pahinga kahit na walang kuryente. Kayo po ang caretaker nitong ancestral house? Oo. Mula nung dalaga pa lang ako ay naninilbihan na ako sa pamilya rin na Senyorita Leon. At mula pa noon ay ako na ang nag-aalaga nitong ancestral house nila. Minsan na lang silang pumunta dito. Pero mahalaga sa kanila ang bahay na to. Maraming alaala rito ang kanilang mga ninuno at naging parte na rin ito ng kanilang tradisyon. Naikwento nga po ni Leon sa akin na dito raw kami dapat manatili sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Ito raw ang tradisyon ng pamilya nila. Tama po kayo. O sige na po, linisan na natin ang sugat nyo. Nang sa gayon ay makapagpahinga na kayo. Nasa kwarto nyo na yata si Senyorito Leon. Pagkatapos siyang tulungang maglinis ng sugat ay umakyat na po siya sa kwarto nila. Pinauna siyang maligo ni Leon habang nakatanaw ito sa bintana. Hindi na siya umalma at kaagad nang naligo sa banyo. Kanina pa kasi nanlalagkit ang pakiramdam niya. Binilisan na lang po niya ang kanyang kilos dahil pagod na rin talaga siya at gusto niya nang magpahinga. Habang naliligo ay muling pumasok sa isip niya ang mga nangyari kanina. Naalala niya rin ang sinabi ng matandang babae. Hindi ako buntis. Ano ba tong mga iniisip ko? Imposible. Ilang saglit lang ay natapos na siyang maligo. Pagkalabas naman ng banyo ay si Leon kaagad ang pumalit sa kanya doon. Habang naliligo ito ay nagbihis na siya ng damit pantulog. Kabado po siya noon dahil inaasahan niya na kung ano ang susunod na mangyayari.
Natural, unang gabi nila ito bilang mag-asawa. Pero kinakabahan siya dahil hindi niya naman kilala ang lalaking pinakasalan niya. Ang dami-dami nitong sekretong hindi niya alam. Pero nang matapos itong maligo at magbihis, ay basta na lang itong humiga ng nakatalikod sa kanya. Nagtaka siya dahil halos hindi po siya nito kinausap. Nanahimik na lang siya dahil sa totoo lang ay nakahinga po ng maluwag si Tia Marta sa ginawa nito. Napansin niyang mabilis itong nakatulog pagkahiga pa lang nito sa kama. At dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok, nag-ayos muna siya ng kanyang mga gamit. Pero natigilan siya nang makuha mula sa kanyang bag ang maliit na boteng may lamang langis. Kumukulo po ito, palatandaan na may aswang sa paligid. Hindi. Wala lang to. Ilalagay ko na lang muna to sa mesa. Baka hindi na ito kumulo mamaya. Bago matulog ay bumaba muna siya sa kusina para uminom ng tubig. Bigla kasi siyang nakaramdam ng pagkauhaw. Pero bago siya nakarating sa kusina ay naabutan niyang nakaluhod at nagdarasal si Aling Puring sa may sala. May maliit na altar doon kung saan nakalagay ang isang maliit na anito. Maliit ang nasabing anito. Magkasalikop ang mga palad at nakaupo sa isang magarang silya. At wala itong mata. Kulay itim ang buong katawan ng anito at nakakapangilabot tingnan. Senyorita, anong ginagawa niyo dito? Akala ko itulog na kayo. Nauuhaw po ako. Ikukuha ko kayo ng tubig. Hindi na po, ako na. Papunta po ako ng kusina ngayon. Tuloy niyo na lang po ang pagdarasal niyo. Tapos na akong magdasal. Kaya sasamahan na kita. Paika-ika pa naman ang lakad niyo dahil dyan sa sugat niyo sa paa. Salamat po. Pumunta silang dalawa sa kusina at kaagad po siyang binigyan ng tubig ni Aling Puring. Pagkatapos uminom ay nagpasalamat siya sa matanda at aalis na sana. Pero bigla siya nitong pinigilan at tinawakan ang kanyang tiyan. Napansin niya ang kuryosidad sa mukha ng matanda. Gumapang raw po ang kilabot sa kanyang sistema dahil sa ginawa nito. Nagdadalang tao ka ba, senyorita? Hindi po. Nararamdaman kong may nabubuong buhay sa iyong sinapupunan. Imposible po ang sinasabi niyo, Aling Puring. Hindi po ako buntis. Sigurado ka ba? Opo, sigurado ako. Sige po, aakyat na po ako para makapagpahinga. Mabilis niyang tinalikuran ang matanda bago pa man ito makapagsalita ng kung ano-ano. Sir Jupiter, nung oras na yon ay mas lalo raw lumakas ang hinala ni Tia Marta na baka nga buntis siya. Naidalangin niya na sana'y hindi yun totoo dahil tiyak na magkakagulo pag nalaman ni Leon na buntis siya sa ibang lalaki. Ang alam kasi ng pamilya nito ay birhin pa siya at hindi pa nagkakaroon ng nobyo. Ano nangyayari sa'yo? Sumasuka ka na naman. Bakit? Masama pa rin ba yung pakiramdam mo? Hindi ko alam. Maayos ng pakiramdam ko kanina. Pero biglang bumalik na naman eh. Parang pinipilit ang tiyan ko. Pabalik-balik yung sama ng pakiramdam mo ah. Dinaig mo pa yung buntis. Hindi ako buntis. Hindi nga. Ang sabi ko, daig mo pa ang buntis. Teka, bakit kulay itim ang sinusuka mo? Pinahiga siya ni Leon sa kama at pagkatapos ay tinawag nito si Aling Puring upang humingi ng tulong. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay pumasok na ang matanda sa kwarto nila at may dalang umuusok na tasa. Kinabahan si Tia Marta dahil malakas ang hinala niya na ang paggalaw nito ng kanyang tiyan kanina ang siyang rason ng kanyang pagsusuka. Hindi niya may paliwanag kung bakit pero may kutob siya na may kakaiba kay Aling Puring. Ano bang nangyari at bigla na lang sumama ang pakiramdam mo? Maayos ka pa kanina habang nag-uusap tayo sa may kusina.
Hindi ko rin po alam. O ito, inumin mo to. Mainit na tsaa na hinaluan ko ng halamang gamot. Makakatulong to upang gumaan ang pakiramdam mo. Nag-alangan siyang tanggapin ang inaalok ng matanda, lalo pat hindi siya sigurado kung ano itong pinapainom sa kanya. Malay ba niya kung anong klaseng halaman ang hinalo nito sa tsaa? Baka imbis na makatulong ay lalo lang sumama ang pakiramdam niya. Pero ayaw niya namang magalit ito at ang kanyang asawa sa kanya. Kaya sa huli, napilitan siyang inumin ang tsaa. Napakapaklaraw po ng lasa noon at halos masuka siya. Mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili. Napansin naman po niya ang kakaibang tinginan ni na Leon at Aling Puring. Para bang may pinag-uusapan ng mga ito gamit ang kanilang mga mata. Sa tingin ko'y buntis ka nga. Ano? Hindi po. Imposible ang sinasabi nyo. Hindi pa nga ako nagkakanobyo. Kaya paano naman ako mabubuntis? Napilitan po siyang magsinungaling dala ng labis na takot. Sobrang bilis kasi ng tibok ng puso niya nang makita ang matalim na titig ni Leon sa kanya. Sigurado ka ba sa iyong sinasabi, senyorita? Opo, sigurado ako. Matagal nang kumadrona si Aling Puring. Kaya matalas ang pakiramdam niya at madali niyang nalalaman kung buntis ang isang babae. Kahit kailan hindi pa siya nagkamali. Siya na rin ang naging kumadrona ng pamilya namin mula pa nun. Pero hindi talaga ako buntis. Maniwala kayo sa akin. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Dahil malinaw ang kasunduan ng pamilya natin. Kailangan ko ng isang birhen na mapapangasawa. At ang sabi ng magulang mo, birhen ka pa. Totoo yun. Aling Puring, baka nagkamali lang po kayo sa pagkakataong ito. Hindi po talaga ako buntis at wala naman po akong napansin na nag-iba sa katawan ko. Sana nga hindi ka pa buntis. Dahil kung tama si Aling Puring, ibig sabihin lang nun nagsisinungaling kayo ng magulang mo sa pamilya namin. Hindi namin yan magagawa sa inyo. Dapat lang. Dahil hindi tinatanggap ng pamilya namin ang kahit anong uri ng katraidoran. Hindi nyo gugustuhin ang pwede namin gawin sa inyo. Sige po, senyorito, senyorita. Maiiwan ko na po kayo. Magpahinga na kayo. Iniwan na sila ni Aling Puring pagkatapos noon. Kumakabog pa rin ang dibdib niya sa takot. Mabuti na lang at hindi na muli pang nagtanong si Leon tungkol sa pagbubuntis. Muli na itong natulog, pero hindi naman siya makapagpahinga ng maayos dahil sa mga kaluskos na naririnig niya sa labas. Ayaw ring maniwala ng kanyang asawa na aswang ang nasa labas. Sir Jupiter, ang buong akala po niya ay wala talagang mangyayari sa kanila sa honeymoon nila. Naisip niya na baka wala talagang interes si Leon sa kanya. Maaring hindi talaga siya nito gusto at napilitan lang magpakasal sa kanya upang sundin ang gusto ng mga magulang nito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong hinalikan ng mariin at naglikot ang mga kamay sa kanyang katawan hanggang sa sensitibong parte ng kanyang pagkababae. Leon, tama na. Pakiusap. Ano bang ritual na sinasabi mo? Panahon na para gampanan mo ang totoo mong tungkulin. Hindi kita maintindihan. Bibigyan mo ko ng anak at ang batang to ang bubuo sa pagkatao ko. Ito ang magbibigay ng marka sa akin bilang isang tunay na pinuno. Ano? Sir Jupiter, sobrang lakas raw po ni Leon at walang nagawa si Tia Marta upang labanan ito. Marahas po siya nitong hinalikan at halos punitin na ang kanyang kasuotan upang mahubaran lang siya. Iyak po siya ng iyak at nagmakaawa ditong tumigil na pero hindi nakinig si Leon at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina at wala nang nagawa upang lumaban. Tuluyan po nitong inangkin ang kanyang pagkababae sa napakarahas na paraan. Nasasaktan na siya pero halos hindi na siya makapagsalita. Ito na ang simula ng aking tagumpay. Ako na ang mamumuno ng aming lahi.
Mama, anong ginagawa niyo dito? Ma'am Helena, Senyora, bakit po kayo napasugod rito? Laking gulat po nila nang bigla na lang pumasok sa silid ang ina ni Leon na si Senyora Helena. Nanlilisik po ang mga mata nito at kulang na lang ay patayin siya sa pamamagitan ng tinig. Hindi birhen ang napangasawa mo. Manloloko sila ng kanyang pamilya. Buntis si Marta. Ano? Hindi maaari. Leon, Senyora Helena, magpapaliwanag po ako. Walang lugar ang mga traidor na katulad mo sa pamilyang ito. Mali kayo ng pamilyang niloko. Kaya sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo itong ginawa mo. Manluloko ka? Maawa ka. Patawarin mo ako. Sinira mo ang buhay at kinabukasan ko. Ikaw dapat ang magbibigay sa akin ng anak. Ang anak ko dapat ang tutulong sa akin upang tuluyan na ako mamuno sa angka namin. Pero dahil sa'yo, nasira ang mga plano ko. Leon, hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na nabuntis ako eh. Lalo lang daw itong nagalit sa mga sinabi niya. Muli sa nitong sinampal ng paulit-ulit na puno na ng pasangkad ng katawan pero tila ayaw nitong tumigil. Nang magsawa na ito ay bigla sa nitong kinaladkad palabas ng kwarto. Saan mo ko dadalhin? Leon, Leon, maawa ka sa akin. Hindi ako maaawa sa isang manlulokong katulad mo. Anong gagawin mo sa akin? Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Aling Puring, tulungan niyo po ako. Patawarin mo ako, Ineng, pero wala akong magagawa para sa'yo. Hindi mo dapat niloko ang pamilya nila. Kinaladkad po siya ni Leon hanggang sa basement. May isang maliit na kwarto po doon na ginawang imbaka ng mga luma at maalikabok na gamit. Basta na lang siyang itinulak ni Leon doon. Leon! Huwag mo akong ikulong dito! Maawa ka, palabasin mo ako! Buksan mo to! Leon! Maawa ka sa akin! Narinig niya ang papalayong yabag nito pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsigaw. Iyak siya ng iyak at walang tigil na nagmakaawa. Hanggang sa nanghina na siya at napaupo na lang sa sahig. Naubos na ang kanyang lakas at hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Aling Puring, tulungan niyo po ako. Dinalhan kita ng pagkain. Kumain ka na. Alam kong kanina ka pa gutom. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako makatakas dito. Hindi ako traidor na kagaya mo. Hindi ko magagawang pagtaksila ng mga amo ko. Pero alam niyo pong hindi sila mabuting tao. Hahayaan niyo bang magtagumpay sila sa kasamaan nila? At ikaw, sa tingin mo ba'y mabuting tao ka? Niloko mo na nga sila, di ba? Nagsinungaling ka. At sabi mo, hindi ka buntis at hindi ka pa nagkaroon ng nobyo. Pero lahat ng ito'y kasinungalingan. Hindi ko po sinasadya yun. Pasensya ka na, Marta. Pero kailangan mong pagbayaran ng mga pagkakamali mo. Sinira mo ang mga plano ni Senyorito Leon. Anong plano? Tutal ay mamamatay ka na rin naman. Sigurado'y pwede ko nang sabihin sa iyo ang katotohanan. Anong katotohanan? May lahing aswang ang kanilang pamilya. Ano? Pero hindi sila basta-bastang uri ng aswang. Sumasanib sila sa isang sinaunang anito na siya'y nagbibigay sa kanila ng lakas. At si Senyorito Leon ang nakatakdang maging pinuno ng mga aswang. Ikinasal ako sa isang aswang? Diyos ko. Mali ka. Hindi pa siya aswang. Kailangan muna niyang ikasal sa isang berhen at magkaroon ng anak. Sa oras na ipanganak na ang bata, ay magsasagawa ng ritual upang gawing aswang si Leon. At sa gabing ito rin, ay gagawin na siyang bagong pinuno ng mga aswang. Ikaw
Ikaw sana ang magiging susi ng kanyang mga plano. Ikaw dapat ang magbibigay sa kanya ng napakaraming malulusog at malalakas na batang aswang. Isang malaking papel sana ang gagampanan mo sa kanilang lahi bilang isang punlaan. Punlaan? Pero dahil sa panluloko mo, kailangan na naman nilang humanap ng ibang babae. Babalik na naman sila sa umpisa. Kaya galit na galit si Senyorito Leon sa'yo dahil sinira mo ang kanyang plano. Tama lang palang lahat ng nangyari. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi ako papayag na maging punlaan. Hindi ako magiging instrumento ng kasamaan nila. Mas mabuti nang tanggapin mo na ang kamatayan mo habang maaga pa. Hindi mo kakayanin ang paniningil ng mga aswang. Sir Jupiter, sobrang dilim raw po sa silid kung saan ikinulong si Tia Marta. Halos walang liwanag na nakakapasok. Nanghihina na rin siya sa uhaw at gutom. Hindi kasi niya ginagalaw ang pagkaing dinala ni Aling Puring ngayong alam na niyang may lahing aswang sina Leon. Kailangan niyang magdoble ingat. Naalala niya ang mga kwento-kwento sa kanila noon na posible raw mahawaan ng pagiging aswang sa pamamagitan ng pagkain at inumin. Kaya kahit uhaw at gutom na siya, tiniis niya ang lahat ng ito. Leon, maawa ka sa akin, pakawalan mo na ako. Gusto ko nang umuwi sa amin. Sa tingin mo ba talaga basta-basta na lang kitang pakakawalan? Inaamin ko, nagsinungaling ako sa inyo. Pero hindi ko naman yung sinasadya eh. Kung alam ko lang pala na ganito ang plano nyo, hindi ako magsisinungaling. Hindi na sana ako tumuloy dito. Ang gusto ko lang naman, tulungan ang mga magulang ko. Kung alam mo lang kung gaano kalaking problemang dinulot mo sa akin. Ang buong akala ko dire-diretso ng tagumpay ko. Yun pala, isang malaking kalokohan lang ang lahat. Leon, maniwala ka, hindi ko sinasadya. Paulit-ulit po siyang sinampal, sinuntok at tinadyakan ni Leon. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit konting awa. Nang mga oras na yun, nakala raw ni Tia Marta na yun na ang katapusan niya. Para na siyang mamamatay sa sakit dahil sa walang awang pambubugbog ni Leon sa kanya. Ni hindi nito pinakinggan ang kanyang pagmamakaawa. Tama na. Maawa ka. Mamamatay ka. Magbabayaran mong panluloko mo sa amin. Leon, pakiusap, tumigil ka na. Nasasaktan ako, tama na. Kung pwede lang kitang patayin ngayon mismo ginawa ko na. Pero hindi. May mas magandang plano kung may kung paano ka papatayin. Anong gagawin niyo sa akin? Iaalay ka namin sa aming anito. Nang sa ganun, magkaroon ka naman ng pakinabang sa aming lahi. Hindi, maawa ka. Huwag niyo gawin niya sa akin. Pakawalan niyo na lang ako. Huwag ka nang umasa na makakaalis ka pa ng buhay dito. Sisiguraduhin ko na magdurusa ka hanggang sa kamatayan mo. Sa puntong yun ay napagtanto niyang wala na siyang kawala sa bagsik ng mga aswang. Wala siyang kalaban-laban sa mga ito. Paano naman niya mapipigilan ang kanilang plano kung wala siyang panama sa lakas ng mga ito? Pero hindi rin siya pwedeng basta na lang sumuko. Pinalaki siyang matapang at palaban ng kanyang mga magulang. Leon, saan ka pupunta? Huwag mo akong iiwan dito. Ang dilim-dilim ng silid na to. Maawa ka naman sa akin. Asawa mo pa rin ako. Nagpapatawa ka ba? Wala akong asawang manluloko. Leon, buksan mo ang pinto. Palabasin mo ako dito. Hindi niyo ako mapapatay. Hindi kayo magtatagumpay sa balak niyo. Kung mamamatay man ako, mamamatay akong lumalaban. Isinusumpa ko yan. Bumango ng desperasyon sa sistema ni Tia Marta at ang desperasyong ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob.
Pinag-isipan raw po niyang mabuti kung ano ang kanyang gagawin. Inihanda rin niya ang kanyang sarili dahil alam niyang walang kasiguraduhan na magtatagumpay siya. Pero kailangan niyang subukang lumaban. Kaya naman kinagabihan nang dalhan siya ni Aling Puring ng pagkain ay isinagawa na niya ang kanyang plano. Hindi mo pa rin kinakain ang dinala kong tanghalian kanina. Hindi ko kayo hahayaang lasunin ako. Walang lason yan. At kung inaalala mo na baka mahawaan ka sa pagiging aswang nila dahil sa pagkain, pues nagkakamali ka. Wala sa plano nila ang gawin kang kalahi nila. Alam mo kung anong gusto nilang mangyari sa'yo? Gusto nilang mamatay ka bilang kabayaran sa panloloko mo. Bakit mo ba sila pinagsisilbihan? Alam mong mga sugo sila ng kadiliman. Pero heto ka, nananatiling tapat sa kanila. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Kaya lumalaganap ang kasamaan dahil sa mga taong katulad mo. Mga kagaya mong pikit matang tinutulungan ng mga kagaya ni na Leon na gumawa ng kasamaan. Mas masahol ka pa sa aswang Aling Puring. Matalas ang dila mo, Ineng. Bukod sa pagiging manloloko, ay mapanghusga ka rin pala. Hindi kita hinuhusgahan, Aling Puring. Diyos na ang pahalang humusga sa'yo. Magkaiba tayo ng Diyos na sinasamba. At nasisiguro ko sa'yo, naaayon sa kagustuhan ng aming anito ang mga ginagawa ko. Masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno! Pagbabayaran mo lahat ng kasamaan mo! Sa tingin mo natatakot ako? Hindi mo pwedeng gamitin ang Diyos laban sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil peki ang sinasamba mong Diyos. Kung totoo siya, nasan siya ngayon? Bakit hindi kanya tinutulungang makawala rito? Dahil kailangan kong kumilos bago niya ako tulungan. At ano namang gagawin? Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil walang ano-ano dinakma niya ito. Hindi inasahan ni Aling Puring ang kanyang ginawa. Pero nakakamangha na mabilis itong nakabawi. Nilambanan siya nito at talaga namang nabigla siya sa lakas ng matanda sa kabila ng edad nito. Itinulak siya nito dahilan para tumilapon siya sa sahig. Sa tingin mo ba'y matatalo mo ako? Minamaliit mo siguro ako dahil matanda na ako at hindi ako isang aswang. Ang hindi mo alam, mas malakas pa rin ako sa'yo. Sasamantalahin na sana ni Aling Puring ang kanyang panghihina. Mabuti na lang at nakita niya itong akmang susugurin siya kaya napaghandaan niya ang pag-atake nito. Naging alerto siya at kinuhang tinidor na kanina pang nakatago sa kanyang likuran. Hayop ka! Ikaw ang hayop, Aling Puring! Tatakbo na sana sa palabas ng silid na yon pero nahawakan ni Aling Puring ang kanyang kanang paa. Hinila siya ng matanda na naging dahilan upang madapa siya. Hindi ka makakaalis dito! Nanlaban po si Tia Marta at tinadyakan ng matanda. Paulit-ulit niyang ginawa yon hanggang sa nanghina ito. Sa puntong yon, Sir Jupiter, wala nang lugar sa kanya ang awa. Ang nasa isip niya lang ay ang makaligtas sa sitwasyong yon. Nakahinga po siya ng maluwag nang makita niyang wala nang malay si Aling Puring. Kaagad siyang tumakbo palabas ng silid, isinara ang pinto. Ikinandado rin niya ito para hindi makalabas si Aling Puring at makapagsumbong kay Leon. Dahan-dahan po siyang naglakad upang walang makarinig ng kanyang kilos. Tahimik ang buong kabahayan pero hindi siya pwedeng maging kumpiyansa. Umabot siya sa may kusina at dito niya nakita ang isang back door. Maingat po siyang lumabas sa backdoor at tumakbo sa madilim na kakahuyan. Sa totoo lang hindi niya alam kung saan papunta pero nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa hindi niya na nakikita ang ancestral house. Hinihingal na siya pero hindi pa rin siya tumigil. Nahihirapan rin siyang tumakbo dahil sa sugat sa kanyang paa pero nagpatuloy lang siya hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas sa kagubatan. Ang problema, sobrang tahimik ng kalsada at wala siyang makitang sasakyan kahit isa. Walang ibang tao doon,
na pwede niyang hingan ng tulong. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaang mahuli ako ng mga aswang. Muli po siyang tumakbo kahit hindi niya alam kung gaano kalayo pa ang highway. Naliligo na rin siya sa sariling pawis at habol na niya ang kanyang hininga. Pasuray-suray na rin ang kanyang paglalakad nang bigla siyang may nakabangga. Leon, Akala mo makakatakas ka talaga? maawa ka. Hayaan mo na akong makaalis. Kanina pa kita sinusundan. Hinahayaan lang kitang tumakbo at pahirapan ang sarili mo. Alam ko kasing masasayang lang ang paghihirap mo dahil hindi mo kami matatakasan. Demonyo ka! At talagang sinaktan mo pa si Aling Puring, ha? Kaya ngayon, mas lalong lumaki ang atraso mo sa amin. Hinablot ni Leon ang kanyang buhok at napasigaw na lang siya sa sakit. Nagpumiglas siya pero wala pa rin siyang panama sa lakas nito. Dinala siya nito sa kotse at sapilitan siyang pinasakay doon. Buksan mo to! Ano ba? Palabasin mo ako rito! Tumahimik ka! Hindi kayo magtatagumpay sa plano niyo, mga halimaw kayo! Tumahimik ka, sabi! Sa galit nito ay bigla na lang daw nitong hinampas ang ulo niya sa manibela. Parang umikot ang kanyang paningin at sumakit ang kanyang ulo bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nasaan ako? Ba't ako nakagapos? Anong nangyayari? Pakawalan niyo ako! Nagising po siyang nakagapos habang napapaligiran ng mga taong nakaitim. Magulo ang buhok nila. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang laway na parabang natatakam sa kanya. Mga aswang. Diyos ko, napapaligiran ako ng mga aswang. May isang malaking apoy na malapit sa kanyang kinatatayuan. Ilang saglit lang ay dumating si Leo na bitbit ang isang anito. Sabay naman na lumuhod ang mga aswang at nagdasal sa lingwaheng di niya maintindihan. Sa gabing ito, gagawin nating alay sa ating mahal na anito ang babaeng nakagapos sa inyong harapan. Niloko niya ang ating lahi. May malaking kasalanan siya sa ating lahat. Kaya dapat lang na pagbayaran niya ito. Hindi! Hindi! Pakawalan niyo ako! Mahal na anito, tanggapin niyo ang alay namin. Ang kinin ninyo ang kaluluwa ng makasalanang babae na aming inaalay sa inyo. Isang malaking pagkakamali na nagpakasal ako sa'yo! Isa kang demonyo! Sino mga yun? May mga taong paparating. Mga kasama, maganda kayo. Tulong! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Hindi kayo magtatagumpay sa plano niyo! Kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan! Tingin mo ba may magagawa pa sila para tulungan ka? Mas malakas pa rin ang mga aswang. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas niyo! Nagulat po si Tia Marta at nabuhayan ang loob nang makita ang napakaraming taong parating. May dala silang mga apoy, sibat na mula sa mga puno ng balete. Meron namang may dalang buntot ng pagi at may nakasabit ring mga lagayan ng asin sa kanilang katawan. Pero ang mas kumuha raw po sa kanyang atensyon ay ang dalawang namumuno sa mga dumating na tao. Javier! Almira! Nang oras na yon ay hindi niya alam kung paano siya natuntun ng kanyang dating kasintahan at nakababatang kapatid. Pero masaya siya na dumating ang mga ito para tulungan siya at iligtas. Mga kasama! Paslangin ang mga aswang! Tapusin niyo na mga walang kwentang yan. Hindi kami magpapasindak sa inyo. Sa puntong yon ay sumugod na ang magkabilang panig. Dito na raw nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tao at aswang. Hindi makapaniwala si Tia Marta sa kanyang nasaksihan. Para siyang nanunood ng pelikula.
Hindi raw po niya inasahan na posible pala itong mangyari sa totoong buhay. Kagaya ng inaasahan niya, sobrang liksi at lakas ng mga aswang, pero nahihirapan daw lumaban ng mga ito dahil sa mga pangontrang dala ng mga tao. Sinasabuyan nila ng asin ang mga aswang at tila nang hihina rin ang mga ito sa usok na nagmumula sa apoy ng kahoy ng balete. Sa kabila nun ay hindi pa rin basta-bastang nagpadaig ang mga aswang. Lumaban pa rin sila at may napatay na mga tao. Pero dahil matatapang ang mga taong kalaban nila, mas maraming aswang po ang napaslang nila. Dito na naalarma si Leon dahil naramdaman na siguro nito na matatalo sila sa labanang yon. Hindi pa tapos ang laban. Yun ang akala mo, Leon. Pasensya na. Pero mukhang talo na ang lahi nyo. Talo na kung talo. Pero pagbabayaran mo pa rin ang kasalanan mo, mamamatay ka pa rin sa gabing ito. Ibinaba ni Leon ang hawak na anito pagkatapos ay kinalagan siya. Pagkatapos ay basta na lang siya nitong kinaladkad palayo. Sinubukan niyang magpumiglas pero sa mga oras na yon, hinang-hinana ang kanyang katawan. Ano ba? Bitiwan mo ako! Saan mo ba ako dadalhin? Sa kamatayan mo. Hayop ka talaga, Leon! Demonyo! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero ito ng katapusan mo. Javier! Javier, tulungan niyo ako! Walang magagawa ang kahit na sino para pigilan ang kamatayan mo. Ipinangako na namin sa anito namin na ikaw ang magiging alay namin. Kaya kailangan tuparin namin ang aming pangako. Wala akong pakialam sa anito nyo! Lapastangan ka! Wala ka talagang puso, Leon. Paano ba ako nagkaroon ng asawang katulad mo? Dahil mahirap ka. At ang mga mahirap na katulad mo, kumakapit sa patalim. Hanggang sa hindi na nila alam kung sino ang pinapakasalan nila. Kagaya mo, wala kang kaalam-alam na ang lalaking pinakasalan mo ang magdadala sa'yo sa hukay. Sinakal raw po siya ni Leon ng sobrang higpit. Halos maputulan na siya ng hininga sa ginawa nito. Napalood siya sa lupa habang sinusubukan itong pigilan pero sadyang mas malakas ito sa kanya. Nung oras na yon, akala ni Tia Marta ay katapusan na niya. Tinanggap na niya sa kanyang sarili na dito na siya mamamatay. Pero biglang may sumugod kay Leon dahilan para mabitiwan siya nito. Hayop ka! Javier! Javier, mag-iingat ka! Sino ka? Bakit ka nakikialam sa mga plano ko? Mamamatay muna ako bago mo masaktan si Marta! Magkasintahan ba kayo? Ikaw ba ang ama ng batang dinadala niya? Ano sinabi mo? Buntis si Marta? Oo, Javier. Tama ang narinig mo. Buntis nga ako. At ikaw ang ama. Mas lalong hindi kita hahayaang saktan siya. Sila ng anak namin! Hinang-hina na po si Tia Marta sa mga oras na yon at wala na siyang nagawa kundi saksihan ang pagsusuntukan ng dalawa. Bagaman hindi pa isang ganap na aswang si Leon, kakaiba pa rin daw ang lakas at liksi nito. Mabuti na lang at malakas din talaga si Javier na mas pinagtibay pa ng galit nito at determinasyong protektahan silang mag-ina. Parehong bugbog sarado ang dalawa pero walang gustong sumuko. Kita niya ang pagod sa mukha ni Javier at may pagkakataon pa nga na parang matatalo na ito. Natumba si Javier at sinamantala naman yun ni Leon para paulanan ito ng suntok. Leon! Tama na! Mamamatay kayo! Javier, lumaban ka! Para sa amin ang anak mo! Lumaban ka! Tila nabuhayan raw ng loob si Javier nang ipaalala niya dito na magkakaanak na sila. Bumangon ito at muling lumaban. Sa pagkakataong ito ay tila mas dumoble pa ang lakas nito. Bumaligtad ang sitwasyon. Si Leon naman ang nakahiga sa lupa. Pinaibabawan naman ito ni Javier at pinaulanan ng suntok. Hinang-hina na si Leon at halos hindi na makalaban. Pero hindi pa rin ito tinigilan ni Javier hanggang sa hindi na ito makakilos. Javier, hindi na siya kumikilos. Patay na yata siya. Hayop ka, Leon! Hindi mo masasaktan ang mag-ina ko!
Javier, tama na. Patay na si Leon. Patay na siya. Wala na si Leon. Ligtas ka na. Hindi niya na masasaktan ng anak natin. Kaagad po siyang nilapitan ni Javier at niyakap ng mahigpit. Napaluha si Tia Marta sa tuwa. Hindi kasi niya inasahan na makakaligtas pa sila. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Sa kagustuhan kong tulungan ng mga magulang ko. Nasaktan kita. Dapat nakinig ako sa'yo. Hindi ako dapat nagtiwala kay na Leon. Huwag mo na yung isipin, Marta. Ang mahalaga ay ligtas ka. Almira! Ate! Mabuti na lang at nakaligtas ka! Ang mga kasama natin, anong nangyari sa kanila, Almira? Marami sa kanila ang nasawi. Kuya Javier, inalay nila ang kanilang buhay para labanan ng mga aswang. Pero mas marami naman po ang nakaligtas. Mas marami pong aswang na namatay. Pero may ibang nakatakas. Paano niyo ako natuntun? May mga nakilala akong grupo ng mga kalalakihan na ginagawang misyon na sa buhay ang pagtugis ng aswang. Humingi ako ng tulong sa kanila nung mamatay ang mga magulang nyo. Anong sabi mo? Patay na ang mga magulang namin? Bigla na lang pong sumugod ang mga aswang, ate. May iilan rin tayong mga kapitbahay na nadamay. Mabuti na lang po't nakaligtas ako sa tulong na rin ni Kuya Javier. Kaya pinangako ko sa sarili ko na lalabanan ko ang mga aswang bilang ganti sa ginawa nila sa mga magulang natin. Sinubukan kong pigilan ng kapatid mong si Almira. Ang sabi ko, masyado pa siyang bata para sa ganitong klaseng misyon. Pero nagpumilit talaga siya eh. Kaya sa huli, ay pinayagan ko na. Nadurog ang puso ni Tia Marta nang malaman ang kinahantungan ng kanilang mga magulang. Malamang ay pinatay ito ng mga aswang nang malaman nila ang tungkol sa panloloko niya. Yun raw po ang pinakamasakit sa lahat. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na namatay ang nanay at tatay nila dahil sa kagagawan niya. Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo. Hindi patay ang anak natin. Patawad, mahal. Pero patay na ang batang iniluwal mo. Ayon sa albularyo, kakaiba raw ang nangyari sa anak natin. Marahil ay dahil ito sa kagagawa ng mga aswang. Hindi na natin alam kung anong klaseng itim na kapangyarihan ang ginawa nila. Mga hayop sila. Mga hayop, mga walang puso. Pati ang inosenteng bata, dinamay nila. Sa tingin ko'y kailangan na natin magpakalayo-layo. Hanggat naririto tayo, patuloy lang tayong matatakot na baka anumang oras ay balikan tayo ng mga lahi ni Leon. Mas mabuti siguro kung umalis na tayo dito at magsimula ng panibagong buhay. Sir Jupiter, dahil po dito ay nagdesisyon silang lumipat sa Maynila. Mabuti na lang at hindi nahirapang humanap ng trabaho si Tio Javier, kaya hindi rin naging mahirap ang buhay nila. Sinubukan nilang ibaon sa limot ang nakaraan, pero hindi maiiwasan na hanggang ngayon ay naiisip pa rin nila ito. Nagkaroon po ng anak sina Tia Marta at Tio Javier, at ako naman po ang anak ng kapatid ni Tia Marta na si Mama Almira. Magkatabi lang po ang bahay namin at sobrang close po ng aming pamilya. Mula nung na-discover ko ang inyong channel, agad ko po itong nirekomenda sa kanila. Kaya naman mga solid KT listeners na rin po sila ngayon. Kaya sana po'y mapili ninyo ang kwento ng aking tiyahin upang i-feature sa channel nyo. At sana rin po ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Sa dami ng mga paaralan at universidad sa bansa,
Halos lahat sa mga ito ay nababalot ng mga sabi-sabi tungkol sa iba't ibang kababalaghan. Nariyan ang classic na pagiging dating sementeryo kuno ng mga ito. Mga nagpapakitang multo, kahit mga duwende sa mga puno. Subalit paano kung malalaman mong marami sa mga kwentong ito ay talagang totoo? Yan mismo ang papatunayan ng dalawang mga sender natin ngayong araw. Kanilang ibabahagi ang kanilang nakakakilabot na mga karanasan sa mga sikat na universidad dito mismo sa Pilipinas. Kanilang papatunayan na totoo ang kumakalat na mga sabi-sabi sa atin nang narinig tungkol dito. Narito po ang kanilang salaysay sa ating episode ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Retreat House. Hello, Kuya Jupiter. Just call me Honey. Bank manager dito sa may Cavite. Bagamat tubong Negros po talaga ako. Sa katunayan, doon nga po nangyari itong ikikwento kong kababalaghan. Noong estudyante pa lang ako. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ng universidad namin basta yung Verde. Tapos, Bacolod Branch. Sikat na sikat ang university na ito. Pero hindi ko naman nakalaing totoo palang may di matahimik na kaluluwang nagpaparamdam sa loob mismo ng campus. 2007 po noon. Tapos recollection ng klase namin. Doon lang idaraos sa retreat house na nasa loob ng campus. Kumbaga hindi na kami lalabas at lalayo pa. Unang pasok ko palang ramdam ko ng may kakaiba sa lugar na yun. Hindi ko nga lang matukoy kung ano. Basta hindi po ako komportable. Napansin niya agad ako ng best friend at kaklase kong si Berna. Honey? Uy, honey. Honey? Honey? Hoy, girl! Ano ba, Berna? Nanggugulat ka naman eh. Ano bang nanggugulat yung sinasabi mo? Eh kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nasa ibang dimensyon na naman yung isip mo eh. Ha? Nablangko pala ako? Sorry naman. Ewan ko sa'yo. Broken-hearted ka ba o ano? Oy, hindi ah. Alam mo namang wala akong time sa mga ganyan. Eh ano ba kasing iniisip mo't grabe ang pagkatulala mo? Berna? Oh, Ano kasi, feeling ko may something dito sa lugar na to eh. Ewan ko. Basta, ibang kutob ko. sa totoo lang iba rin talaga ang pakiramdam ko rito. Parang creepy na hindi ko matukoy. Tapos kung papakiramdaman mo naman ng maigi,
Nakakapanindig balahibo. Yan nga mismo. Kaya nga parang nawala tuloy yung excitement ko sa recollection natin. Hoy, oo nga pala. Kaya kita tinatawag kanina pa kasi pinapapunta na tayo ni Ma'am. Punta na raw doon kung tapos nang magligpit ng mga gamit. Magsisimula na yata. Di mo naman sinabi agad. Baka mapagalitan tayo niyan eh. Ba't nagsalita ang sumasagot agad kapag tinatawag? Tara na nga. Naging maayos naman po ang unang araw namin doon. Hindi nga lang talaga nawala ang masamang kutob ko sa retreat house. Gusto sana naming magtanong ni Berna sa prof namin at pati na sa mga madre. Ngunit ayaw naman naming magsimula ng katatakutan. Ang hindi namin alam, may hindi kaaya-ayang pangyayari palang nag-aabang sa akin noong gabing yun. Doon po kasi kami natulog sa retreat house na yun. Doon po kami ni Berna sa isa sa mga kwarto sa baba. Lagpas hating gabi na gising pa rin ako. Ramdam ko kasi talagang may nagmamasid sa amin. Ngunit wala naman akong nakikitang kakaibang tao. Gulong lang ako ng gulong sa higaan. Pero hindi talaga ako makatulog ng maayos. Hanggang sa napahilata ako at naramdaman kong may yumakap sa akin. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang matandang madre sa tabi ko. May napakahabang puting buhok. Sino ka? Ano ginagawa niyo sa akin? Sino po kayo? Diyos ko. Madre? Anong kailangan niyo sa akin? Ano? Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Itiwan niyo po ako. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Sinubukan kong magpumiglas, ngunit pahigpit po ng pahigpit ang pagkakayakap sa akin ng matanda. Unti-unti na rin akong nanghihina dahil sa matinding kilabot at ramdam ko rin ang panlalamig ng buong katawan. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakayakap niya sa akin at tuloy-tuloy ang kanyang pag-uusal ng dasal. Hanggang sa maisip kong baka sleep paralysis ang nangyayari kasi hindi talaga ako makagalaw. Doon ko itinuon ang pansin sa hinlalaki ko sa paa. Pinilit kong maigalaw ito. Bagay na nagawa ko makalipas ang ilang sandali. Tapos pinilit ko nang igalaw ang binti ko hanggang tuluyan na akong nagising. Habol hininga akong napaupo sa kama, ngunit nahintakutan nang makita ko ang madre. Nakatayo sa may pinto at nakatitig sa akin. Sino po ba talaga kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Berna, gising! Berna, gising ka na ba? May multo, Berna! Gumising ka naman, please! Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Tigilan niyo na po ako! Tigilan niyo na ako! Honey? Honey? Honey, ano bang nangyayari sa'yo? Tigilan niyo na ako! Honey!
nangyari sa'yo? Kaloka ka naman eh, binabangungot ka yata. Bangungot? Panaginip? Oo girl, binabangungot ka. Kanina ka pa namin ginigising. Salita ka lang ng salita. Sabi mo tigilan ka na kamo. Ano ba kasing napanaginipan mo? Para kang ginagahasa eh. Ano? Basta, mamaya ako na lang ikukwento. Ayoko munang maalala. O siya, maligo ka na at mag-aalmusal na tayo. Nauna na yung iba doon. Mahilo-hilo akong bumangon noong umagang yun, Sir Jupiter. Ramdam na ramdam ko kasi ang kilabot na idinulot ng matandang madre kahit noong gising na ako. Idagdag pang tila ba naaaninag ko siya sa dulo ng aking paningin. Pero wala naman siya kapag nililingon ko. Lumipas ulit ang isa pang buong araw. Kinabukasan ay uuwi na kami noon kasi last day na ng recollection. Nalibang din naman ako sa mga activities namin at nagawa ko ring isang tabi muna ang isipin tungkol sa madre. Subalit pagkatapos naming maghapunan, muli ko na namang naramdamang may nagmamasid sa akin mula sa kung saan. Uy honey, bakit tulala ka na naman dyan? Baka mamaya niyan bangungutin ka ulit ha? Baka nga. Hindi malabo. Iba ulit ang pakiramdam ko eh. Ano ba kasing napanaginipan mo kagabi? May isang matandang madre daw na tumabi sa akin. Niyakap ako ng napakahigpit habang nag-uusal siya ng Aba Ginoong Maria. Tapos ayun, parang na-sleep paralysis na ako. Seryoso? Kung kausapin na kaya natin si ma'am tungkol dyan. Naku, wag na. Baka sabihin kulang lang ako sa pananampalataya o baka sabihin gumagawa-gawa lang ako ng kwento. O basta ha, kapag binangungot ka na naman ulit, sasampalin na kita ha? Para magising ka agad. Okay, pero sana hindi na ako bangungutin, no? Nakakatakot kasi talaga yung madre na yun. May balak yatang kunin ng kaluluwa ko. O siya, tara na sa quarters para makapagpahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas eh. Sir Jupiter, hindi po ulit ako nakatulog agad noong gabing yun. Himbing na si Berna at ang iba pa naming mga kaklase. Pero dilat pa rin ako. At gaya rin po noong nagdaang gabi, naramdaman ko na namang may nagmamasid sa amin. Pinilit ko na lang pumikit at nagsimulang magdasal ng Ama namin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Sir Jupiter, hindi ko pa rin maiwasang manginig nang maramdaman ko na naman ang yakap sa akin ng matandang madre at narinig ang kanyang boses. Napakalamig ng kanyang mga braso, pahigpit ang kanyang yakap. Hindi ulit ako makagalaw at nahihirapan na ring huminga.
pinipilit ko na lang na huwag dumilat dahil ayokong makita ang kanyang mukha. Subalit ilang saglit pa ay napasigaw na rin ako nang maramdaman ang marahang pagkalmot ng kanyang mga kuko sa aking likod. Pinilit kong magpumiglas pero hindi talaga ako makagalaw. Nilakasan ko ang pagdarasal, sinusubukang sapawan ang kanyang panalangin. Pinilit ko ulit na may galaw ang hinlalaki ko sa paa hanggang sa maigalaw ko ang aking binti. Nagawa ko naman makalipas ang ilang minuto at naikikilos ko na rin ang buong katawan ko. Subalit ayokong dumilat kasi naririnig ko pa rin ang boses ng matanda kahit na hindi siya nakayakap sa akin. Alam kong hindi pa rin ako nagigising. Kaya tuloy-tuloy na lang akong nagdasal habang nakapikit, nanginginig at naiiyak sa takot. Hanggang sa maramdaman ko na lang na humapdi ang kaliwa kong pisngi. Honey! Honey, ako to! Kuminahon ka! Binabangungot ka na naman eh. Sino ba kasi yun? Ano ba kasi kailangan niya sa akin? Wala naman akong ginagawang masama eh. Girl, hindi ko talaga masasagot yan. Hindi ko rin naman kasi alam ang tungkol sa kanya. Ay, o siya. Tara dun sa kusina. Inom ka muna ng tubig at nang mahimasmasan ka. Sumama nga po ako kay Berna papuntang kusina, Sir Jupiter. Ayoko rin kasing matulog ulit doon kasi nakakatakot na talaga. Pagdating namin sa kusina, inabutan naming naroroon din ang isa sa mga madre na naghahandle sa recollection namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Sister Marie. Oh, ang aga nyo namang bumangon, mga iha. Tsaka bakit parang di maipintay ang itsura mo, honey? May problema ba? Ito po kasing si Honey, sister. Binabangungot. Matandang madre raw na nangyayakap. Totoo ba yun, honey? Opo, sister. Kanina nga po kinalmot niya yung... Teka, parang masakit yung likod ko. Patingin nga ako. Ay, Diyos ko naman, honey. Sinong kumalmot sa'yo? Ang akala ko talaga na patahimik na siya ng mga praile. Pero hindi pa rin pala. Ano pong ibig mong sabihin, Sister Marie? Matagal na panahon na kasi ang nakakaraan. May isang madre ang pumanaw rito sa gusaling ito. At doon siya tumutuloy noon sa mismong kwarto na tinutulugan ninyo. Ha? Seryoso po? Eh bakit doon nyo pa kami pinatulog kung may ligaw na kaluluwa pala ron? Gaya nga ng sabi ko, inakala naming napatahimik na siya ng mga praile dati. Kaya akala namin ligtas na ang kwartong yun. Kung ganun po, sister, siguro mas mabuti kung isara na lang po yung kwarto na yun para sigurado. Mukhang ganun na nga, honey, iha. Pasensya na talaga, ha? Alam kong pagkukulang namin ito. Ayos lang po, sister. Hindi nyo naman po siguro ginusto yung nangyari. Sobrang nagimbal kami ni Berna sa nalaman, Sir Jupiter. Wala naman kasi kaming kaide-ideya na may ligaw na kaluluwa pala ng isang matandang madre doon. Ipinagpapasalamat ko na lang na hindi naman ako sinundan ng multo. At hindi ko na siya ulit napanaginipan.
Hindi ko na rin siya ulit nakita sa mga sumunod na recollection o retreat activities namin sa nasabing lugar. Gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang kababalaghang iyon sa buhay ko. Kahit ngayong matagal na akong graduate mula sa university na iyon. Fraile. Good day, Sir Jupiter. I'm Leia. Tubong Kalinga Province po. Pero nandito ngayon sa Manila para mag-aral. Di ko na lang sasabihin kung saan ako pumapasok para iwas issue. May kinalaman po kasi sa university na ito ang isa sa laysay ko. Isa pa, sure na sure akong makikilala ninyo naman kung anong university ang tinutukoy ko. At tungkol po ito sa isang sikat na kaluluwang ligaw na hindi namin nakalaing totoo pala talaga. Noong 2018 po noon at nagpapa-enroll ako sa nasabing university. Dahil nga maganda ang paligid, naisip kong maglakad-lakad muna kasama ang ate Katrina ko. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at nauna na siyang makapasok dito bago ako. Grabe, ang ganda pala talaga dito, te. Tapos ang lawak-lawak pa. Hindi ka talaga mauubusan ng mapagpapasyalan dito kapag break time. Nasasabi mo lang yan kasi bago ka pa lang. Siyempre magsasawa ka rin kapag nagtagal ka na rito. Ito naman, napaka-KJ mo talaga. Totoo naman eh. Tsaka di naman basag trip ako, no? Sinasabi ko lang ang palagay ko bilang nauna na ako rito. Natutuwa lang naman ako. Ang garah naman kasi ng paligid ng buong campus. Tapos meron pang tansong rebulto sa mismong bungad. Wow! Oo nga. Maganda nga rito. Pero may nagmumulto naman. Ate, wag ka nga. Totoo naman kasing sinasabi ko. Kapag gabi, may gumagalang kaluluwa rito sa may rebulto banda. Nakita ko na nga minsan eh. Sus, maniwala. Gabi na ngayon eh. Ba't wala naman? 6:00 pa lang kaya. Tsaka na yung lalakad-lakad dito kapag madilim na ang gabi. Ewan ko sa'yo, te. Tinatakot mo ko eh. Hindi kaya. Totoo naman talagang sinasabi ko. Halika na nga. Balik na tayo sa boarding house. Ang KJ mo. Kinilabutan po ako sa sinabi ni ate noon, Sir Jupiter. Napalingon nga po ako sa paligid kasi baka makita ko roon ang sinasabing multo. Ewan ko lang din kung ako lang ba o kung talagang lumamig ng bahagya doon kahit maalinsangan naman dapat ang panahon. Umuwi na rin po kami noon ni ate. Naging maayos din ang mga sumunod na araw para sa akin, lalo na nang magsimula na ang pasukan. Hindi nga lang mawala sa isip ko ang kwento ni Ate Katrina, kaya umiiwas ako sa may main gate kapag malalim na ang gabi. Subalit, sadyang hindi maiiwasang gabihin ng gusto
lalo kapag college ka na. Nakakainis namang PE instructor yun. Kay bago-bago ng klase, nagpapasayaw agad. Ginabi na tuloy ako dahil sa practice. Teka, dito ba ako dadaan? Sa ibang gate na lang kaya ako. Kaso, mapapalayo na ako eh. Di bali na nga. Hindi naman siguro totoo yung multo na yun. Niloloko lang talaga ako ni Ate Katrina nun. Tuloy-tuloy po akong naglakad sa bandang maliit na park papunta sa main gate. Halos wala ng ibang tao doon. Kasi nga, malalim na ang gabi. Medyo kinikilabutan na nga po ako habang tinitingnan ang tansong rebulto. Tapos bigla ko ring naramdamang lumamig. Kahit maalinsangan naman ang panahon. Ilang sandali pa may natanaw akong tao ilang metro sa harap ko. Nakahinga ako ng maluwag nang maaninag na isa pala itong praile. Naglalakad sa mismong daraanan ko. Kinabahan naman ako dito sa paring to. Akala ko naman multo na eh. Good evening po, Father. Mano po? Joseph! Sir Jupiter, agad akong napakaripas ng takbo nang makita kong hindi nakasayad sa lupa ang mga paa noong pare. Nanlalamig na nga ako noon at hindi ko na maramdaman ang mga binti ko habang tumatakbo. Medyo ramdam ko rin ang inis sa ate ko kasi hindi nga naman niya sinabi sa aking isang pari pala ang nagmumulto. Wala siyang sinabi kung ano ang itsura nito. Takang-taka rin si Ate Katrina kung bakit ako nanginginig nang dumating sa boarding house namin. Kinuwento ko naman po sa kanya ang nangyari. Naniwala naman siya sa akin, pero sinabi rin niyang kailangan ko nang masanay. At nasabi ko rin sa sariling, tama nga si Ate Katrina. Ilang ulit ko pa po kasing nakita ang multong praile at ang pinakamatindi ay noong second year college na ako. San ka ba kasi galing, te? Tagal mo. Sorry naman. May kinausap lang. Ay sus, yung manliligaw mo yata yan eh. Ginabi na tuloy tayo ng husto. Yan mo na, minsan lang naman. Tsaka, mukhang no-show naman si father nitong mga nakaraan eh. Ate? Oh, Ba't parang biglang lumamig? hindi ko alam. Leia, huwag kang lilingon ha. O bakit? Anong... Father? Andiyan na naman. Sobrang nanayo ang mga balahibo namin ni ate noon, Sir Jupiter. Napakalapit po kasi ng multong praile sa amin. Nakasunod lang ito habang tuloy-tuloy kami sa paghakbang. Sinubukan naming tumakbo, pero parang ang tagal naming umusad.
Ramdam ko ring napakabigat at napakalamig ng katawan ko, tipong ayaw kaming palayuin ng praile. Umayos lang ang paghakbang namin nang medyo malapit na kami sa main gate. Hindi nga lang talaga agad nawala ang panginginig namin dahil sa kilabot. Ano ba kasing meron sa Pryling yun, te? Bakit ba siya nagpapakita? Wala rin talagang nakakaalam pero sabi nila, panahon pa ng Kastila yung multo na yun. Sobrang tanda na rin kasi ng university. Ayoko na talagang dumaan dyan kapag gabi na. Di bali nang umikot sa kabilang gate. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kailangan mong masanay. Minsan talaga hindi maiiwasang mapadaan ka dyan kapag gabi na. Sir Jupiter, ilang ulit ko pa pong nakita ang nasabing multo. Hindi na rin ako lumipat ng paaralan kasi maganda naman ang university namin. Yun lang naman talaga ang kakaibang experience ko roon. Kumbaga, tiis-tiis na lang hanggang makagraduate ako. Malapit na rin naman po. Umiiwas na lang talaga akong dumaan sa may tansong rebulto papunta sa main gate kapag lagpas 9:00 na ng gabi. Pero gusto ko pa rin pong itanong sa mga listeners, Sir Jupiter. Baka po kasi may mga nakikinig na mga estudyante, professor o staff ng nasabing university. Na-encounter niyo rin po ba ang kaluluwa ng Pryling yun? Ano po ba ang dapat gawin para makaiwas sa kanya? At ano ang gagawin kung naririyan na siya sa harap ko? Hihingi na lang po ako ng payo sa inyo. Hanggang dito na lang po, Kwentong Takip Silim. Thanks a lot sa pagbibigay oras sa maiksi kong kwento. At eto naman, ngayon, ang ating shoutout portion. Shoutout kay Aiza Lejano, Catherine, Lola Dragonesa, Imelda Aviles, Cheche Gentiles, Chelo Joy Lumongo, Drew, Criza Fenis, Angelica Gacosta, Elizabeth Dacles, Shirley Carillo, Jen Marcelo at kay Jared Cruz Balisao. Basahin naman natin ang ilan sa mga pinakamagagandang comment mula kina Imelda Aviles at Maria Oso. Sabi ni Imelda, bawat kwentong aking naririnig ay nagpapasaya sa aking puso. Nawawala ang stress ko sa trabaho at lalong-lalo na ang pagod sa pagtatrabaho mula umaga hanggang magdamag. Masarap magtrabaho na may nakasaksak na Bluetooth sa tenga at napapakinggan ang bawat mga kwentong nailathala. Sabi naman ni Maria, wow, di lang narrator ang magagaling, kailangan din nating palakpakan ang mga artista nyo na napakagagaling umarte. Mas magagaling pa nga kaysa sa mga napapanood kong artista sa TV. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.